Isang mapagpalang magandang umaga sa atin lahat. Ngayon ay September 13, 2023 at ang oras natin ay 08:03 AM. Ulitin ko, ngayon ay September 13, 2023 at ang oras natin ay 08:03 AM. Okay, una at higit sa lahat ay nais ko munang itataas, aking pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu Santo at ang Inang Lupa. Okay. At nais ko rin kayong pasasalamatan sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking mga vlog, sa walang sawa ninyong pagpapanood at walang sawa ninyong pagsuporta. Okay. Meron lang akong tanong muna dito, no? Sino ba ang taga-Pasig dito, lalo na sa barangay Pinagbuhatan, no? Kasi itong iba-vlog ko ay may kinalaman ito sa nangyaring kakaibang kulog kaninang madaling araw, siguro mga 3 AM. Kayo ang makapagpatunay kung nagsisinungaling ako or hindi. Okay? Sa umagang ito, para sa lahat ng aking mga followers, sa mga nanonood, kailangan ko po ang tulong ninyo sa pamamagitan ng pag-i-interpret. Kasi kung tutuusin, halos wala na ring tulog at kung makatulog man ay may mensahe. Okay. So umagang ito ay nais kong ibabahagi. Bakit ko kailangan i-vlog ito? Sapagkat alam ko na meron tayong mga magagaling din na espiritual na maaaring makatulong para sa interpretasyon na ito. Okay. May kinalaman po siya dito. Ayan. Pasensya na kayo sa drawing ko, ha? O ayan. Okay, kung napapansin ninyo, itong drawing ko, kung tutuusin, isa siyang pintuan, no? Kulay pula ang gate na ito, kulay pula. Ito yung pinto. Yung pinto, ito panaginip to, ha? Itong design ng pinto ay diamond. Okay, ayan, diamond. Tapos may 3 star. Ayan. Ngayon, ito kasi yung panaginip ko. Nanaginip ako na meron akong mga kasama, actually hindi ko kilala, no? Yung iba kilala ko, pero yung iba halos hindi ko kilala. Meron akong mga kasamahan na dumaan kami sa kuweba, isang makipot siya na kuweba, tapos mga bato-bato siya, ang hirap talagang lumusot. Ngayon, nung pagkahaon namin, actually kung tutusin, ako yung unang nakahaon doon sa kuweba na yon. Paghaon ko ng kuweba, nakita ko agad itong pintuan na ito. Ayan, no? Actually, kulay pula siya, tapos ayan yung design niya. Yung diamond, tapos may 3 star. No? Isa sa ibabaw, isa sa tagiliran. Tapos ngayon, merong isang lalaking puro siya nakaputi, no? Puro siya nakaputi. Ngayon, nung sinabi ng lalaki na, sige, pumasok ka na, merong biglang humaon doon sa pinanggalingan namin ng kuweba na napakakipot ng daan, bigla niya akong hinawi. Kahit papaano parang napaatras ako. So ginawa nung nilalang na yon, siya yung unang pumasok sa pintuan na ito. Ayan. Ang nangyari, nagulat na lang ako kasi para bang doon sa loob may mga mababangis na hayop. Para siyang nilapa na hindi ko siya maiintindihan. Ngayon, tumingin ako doon sa lalaki na nakaputi, no? Ang sabi ng lalaki sa akin, sige na, tinawag niya ako sa aking pangalan pero hindi ko yan babanggitin, ha? Aside from doon, Jasmine, may tinawag siya sa aking pangalan, hindi ko babanggitin. Okay, sabi niya, sige na, pumasok ka na. So ako naman, hindi rin naman ako nagdalawang isip, pero naririnig ko yung doong mga kasama ko nandoon sa kuweba na parang hirap pa rin silang humaon. Pero dahil sa gusto kong makapasok dito, dahil nakita ko siya, ayan. Pagpasok ko doon, kahit papaano, pinakiramdaman ko, nasaan yung kasama ko na parang tinabig niya ako, tapos siya yung unang pumasok, no? Tininan ko, tapos dito naman sa gilid, kaya ayan, meron siyang drawing, pasensya na kayo sa drawing ko. Meron 3, puro sila nakakorona, nag-uusap-usap silang 3, pero yung pag-uusap nila, parang nag-uusap lang baga na may mga salita sila na hindi ko masyadong maiintindihan.
no? Mayroon silang sariling language, no? Tapos, tumingin yung tatlo sa akin. Ayan. So, ako, nakagano lang ako sa gilid. Parang nagaantay pa rin ako ng signal nila. So, biglang tumayo. Puro yan sila nakanuha. Puro yan sila nakakorona. Itong nasa gitna, tumayo siya. No? Inatasan niya yung sa kanan. Inatasan niya itong sa kanan. No? Inatasan niya yung kanan na inabot niya yung parang torques, tama ba yung words ko? Yung parang nasa Liberty, torques doon tawag dyan eh. So, ibinigay niya doon. Tapos, ito namang nasa kaliwa, itong nasa gitna, meron siyang ging sign doon sa nasa kaliwa, no? So, ang nangyari ngayon, ang sabi ng nasa gitna, halika dito. Actually, tinawag nila ako, may pangalan silang tinawag sa akin, pero hindi Lidimin, hindi Jasmine, basta may tinawag ng pangalan sa akin. So, ang ginawa ng nakagitna, ang sabi niya doon sa kanan, ibigay mo na, iabot mo na. So, sabi, isip-isip ko, ito yung nasa Liberty, yung ginanon ng Liberty. So, ang ginawa ko, tumahimik lang ako. So, kinuha ko yung torques daw kasing tawag nun. Tapos, sabi ng nasa kaliwa, sige na, humayo ka na. Sabi nung nakakaliwa, sige na, humayo ka na. Ako naman, kasi parang sabi ko, ano ba ito? Diba? Alam kong torts, ano ba ito? Nag-iisip pa rin ako. So, paglabas ko, bago pa pala yun, no? Nakita ko sa kabila na, actually, yung mga inupuan nila, hindi po yan, parang, gawa siya sa kahoy na napakakintab. Tapos dito, kung bakit may kong puno, itong mga puno na ito, ang lalaki ng mga puno na as in talagang mga luntian, no? So, parang napahanga lang ko, wow, parang mas malaki pa yata ito sa mga baliti, basta malaking puno. So, paglabas ko, nakaabang doon yung isang nilalang na yon yung nagsalubong sa amin. Ang sabi niya, sige na, bumalik ka na, sabi niya, humawi ka na. Doon ako nagtaka kasi dapat doon ako dadaan doon sa parang kuweba siya na nandoon yung sabi ko kasi napaka-kitid ng daan tapos parang madilim. Pero ang sabi sa akin ng nilalang nung nakaputi na nagsalubong sa amin, huwag ka nang dumaan dyan, dito ka sa kabila dumaan. Ito na yon, kaya hihingiin ko ang inyong interpretasyon. Nung ako'y dadaan na doon sa daanan na yon, laking gulat ko kasi yung na yon, yung torques na yon ay sinindihan ko. Nakita ko ang iba't ibang uri ng nilalang na parang ng lupaypay, yung iba gumagapang, yung iba parang uhaw na uhaw, yung iba parang pagod na pagod sila. Alam nyo ba kung ano ang nangyari? Alam ninyo, naghiyawan sila, nag-iyakan, at nagpasalamat talaga sila dahil nakakita sila ng liwanag, no? Kaya ang sabi sa akin ng mga nilalang na yon, nagtaka din ako kung bakit tinawag ako sa iba kong pangalan, no? Ang sabi sa akin, maraming salamat at ikaw pala ang may hawak ng ilawan na yan. So kung saan ka man, doon kami sa iyo, sasama kami sa iyo, no? Dahil kami napapagod, talagang yung iba na ubusan ng lakas, no? Ito na yon. Ako naman, sa sobrang tuwa ko, tumingala ako sa langit at talagang sinabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam nyo ba sa totoo lang, nung sinabi ko ng ganon, yung mga tao nag-iyakan sila. Ang sabi nila, sino ba ang nagsugo sa'yo? Sino ba ang Panginoon mo? Maaari mo bang ipakilala sa amin? So, ang sabi ko, purihin, inulit ko ang salita ko, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Tapos, ang sabi daw ng mga nilalang, kung sino man ang nagsugo sa'yo, handa kaming lumuhod para sa Kanya. Maraming salamat at dumating ka dahil yung ilawan na yon ay ikaw pala ang may bit-bit na yan. At kung saan ka doon kami sapagkat nandoon makikita namin ang daan dahil dyan sa liwanag na ibinigay sa'yo. Ito po yung nangyari kaninang madaling araw.
Bigla akong nagising sapagkat kaya kaganina nagtanong ako sa inyo kung sino yung mga taga-Pasig. Okay? Lalo na dito sa barangay Pinagbuhatan, malapit sa C6. Nagising ako kayo ng umaga dahil tinanong ko nga yung mga kasama ko natulog sa baba, hindi daw nila namalayan. Tinanong ko or nagulat ako kasi kayo ng umaga nagising ako. Dahil yung kalangitan, no, nakita ko dito sa may bintana, parang nag-lightning ba? Nag-lightning. Ano ba sa Bisaya niyan? Basta nag-lightning siya. Tapos nagkulog. Yung kulog niya, kakaiba yung kulog niya. Para bang, hindi yung balahibo ko. Hindi ko mawari, hindi ko maintindihan yung kulog niya na para bang may binukas. No? Parang pintuan na bumukas siya. Tapos yung lightning, no? So, nanindig yung balahibo ko. Ito ay binabahagi ko sa inyo, hindi para magpasikat sa inyo. Okay. Ang mensahe ko sa inyo ganito. Kapag mayroong mga tao, hindi lang ako. Kapag may mga tao na nagbabahagi sa inyo ng mga bagay na hindi naman nakakasira sa inyo, hindi na naman nakakasira sa inyong mga pagkatao, no? At binabahagian kayo upang maging mapabuti tayo, ay siguro ay dapat pagbulay-bulayan natin, isit aside natin kung saan man tayong grupo na bibilang kasi nga maraming ang mga grupo ang nagtayuan ngayon, no? Ako hindi ko pinipilit na kayo ay maniwala sa akin. Basta ako, kung ano man ang sinabi sa akin, ano man ang gisugo sa akin, ano man ang utos sa akin, ay sumusunod lang ang aba ninyong lingkod. Tapos ito na. No? Kaya tinatanong ko bagay yung kung sino mga taga-Pasig dito. Okay. Meron akong mahalaga. Actually, binasa ko na ito before. Kaya lang, pinapabasa sa akin ulit. Okay. No? Pinapabasa sa akin at pinapabahagi ito sa akin para sa inyong lahat na nakikinig. Kasi, hindi lang tayo more on material but also, kailangan natin ibahagi yung kanyang banal na salita. Okay, ito ay makikita sa Isaiah chapter 49 verse 7. Makinig kayong lahat, no? Hindi porket si Lidimin ang siyang nagsasalita, saka lang kayo makinig. So, pakinggan ninyo ito, ha? Sa Isaiah chapter 49 verse 1 to 7. Sinabi niya dito, ganito ang sinabi ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa. Makinig kayo. At inalipin ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila'y titindig bilang pagpaparangal sa iyo. At yuyukod ang mga prinsipi bilang paggalang sa iyo. Sapagkat hinirang ka ni Yahweh ang banal na Diyos ng Israel. So, nagulat ako, sabi ko, nabasa ko na to before, pero ito ngayong umaga, pinaulit niya sa akin, no? Pinaulit niya sa akin itong mensahe na ito, itong verse na ito. At lubos akong nagpapasalamat sapagkat ito na yung sinasabi ko kahapon pa, at mayroong mga kapatiran, no, na merong mga kapatiran na nagtumatawag sa akin, nagbabahagi sa akin. Kaya ito yung sinasabi ko. Wala tayong ibang dapat gawin kundi sundin ang panukala, sundin ang kalooban ng kataas-taasan, hindi po ng ating mga sarili. Okay? Humingi tayo sa kanya ng guidance, no? Humingi, kasi sa Zacarias 4:6, no? Tingnan niyo dyan. Ang tao ay hindi lang nagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang lakas, ng kanyang talino, ng kanyang hukbo, kung hindi sa pamamagitan din ng gabay ng kanyang banal na Espiritu Santo. Okay? Kaya nga sila ang pinakadiyos ng kaliwanagan na mapagyari sa lahat ng bagay at nagtatakda sa lahat ng bagay. Katulad ng sinasabi ko, it's not too late. Although na nasa last 2 minutes na tayo, hindi pa naman huli ang lahat may pagkakataon pa, no? So ito yung lagi kong sinasabi at nawa sa lahat ng mga gumaganap. Hangad ko sa bawat isa ay mapagtagumpayan, anuman ang mga misyon, anuman ang isinugo,
anuman ang kanilang mga atas sa kanila. Dalangin ko na mapagtagumpayan ninyong lahat o mapagtagumpayan nating lahat yan. At huwag ninyong kalimutan na manatili ang ating mga paa doon sa lupa. Doon naman sa mga tumutulong sa kanilang mga leaders, tumulong kayo mula sa kaibuturan ng inyong puso. Dahil kung tutulong man lang kayo na may mga sarili kayong interes, hindi ho magtatagal ang samahan dahil ilalantad at ilalantad at ilalantad ng Panginoong Diyos ang nakataas-taasan ang buong katotohanan. Huwag nyo rin ho pangunahan ang inyong mga leaders, ang namumuno sa inyo, bagkos kung mayroon kayong nais, mayroon kayong nais sabihin, gawin ito sa tamang kapamaraanan upang ang bawat grupo ay magiging matibay at hindi ito madaling mabuwag. At doon sa mga leaders na gumaganap, pakiusap ko rin sa inyo, hindi kayo porkit kayo ang mga leaders, wala na kayong pagkakamali, no? At hindi po kawalan sa isang leaders kung siya man ay nagkakamali o pagkakasala, ay marunong siyang magpakumbaba. Hindi man niya ito sasabihin sa salita dahil kahit papaano may pride ang tao sa pamamagitan ng gawa, maramdaman ng inyong kapwa, lalo na ang inyong mga nasasakupan sa pagtuwid ninyo sa sarili ninyong mga kamalian. Okay? Uulitin ko, may mga bagay na dapat pag-uusapan para ang kapayapaan sa bawat isa ay manaig sa ating lahat. Okay, doon sa binahagi ko sa inyong panaginip, pwede ho kayong mag-share sa akin kung ano po ang ibig sabihin niyan. Okay? May kinalaman siya yung Bisaya ay Turks, no? Doon sa Liberty, no? Ibinigay sa akin yan yung yung nakakurula dito sa gitna. Siya yung nagbigay sa akin. At tinawag niya ako hindi sa pangalan kong Lidimin, hindi sa pangalan kong Jasmine, basta may tinawag siya sa akin na pangalan. Pero hindi ko to ibabahagi dahil sa tamang panahon. Okay? So, isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Ang sarap ng sikat ng araw, no? At kanina talagang umaga, kakaiba yung kulog niya, parang may bumuka, parang gumanon siya, no? Ramdam na ramdam ko, kaya nagising ako, tapos nakita ko na lang sa bintana, yung lightning, no? Basta lightning siya, yun na yun. Okay? So, thank you so much sa lahat ng nanood. Kay Josepa Panti, good morning po. Lidimin, good morning din po. Kay Pablo Cruz Jr., no? Thank you so much. Good morning po, ma'am. Watching from Valenzuela. Okay, sino pa ito? Marsyang Maghanoy. Kay Kuya Erwin, thank you so much. Ayan, sila Mama Maricel Palacio Beltran, no? Hinilita Bilgar, no? Thank you so much, no? At saka doon sa iba pa. So, kung sino po yung may mga interpretasyon sa aking panaginip, ito po ay kinagagala ko at maraming salamat sa inyong ibabahagi sa akin sa aking panaginip, okay? Kasi ang pinakamalaga doon ay yung sa Isaiah chapter 49 verse 7. Actually 1 to 7 yan. Okay. Kailing, good morning, no? So, maraming salamat din pala kay ate, no? Hindi ko muna siya mimensionin. Salamat ate dahil alam ko yung pagkukrus ng landas natin, no? Ay tawag nito ay siya talaga ang may takda sa lahat ng bagay, no? So, nagpapasalamat ako and thank you so much. Marilyn Trinidad, thank you so much. Nimilita Galios, thank you so much. Ma'am Susan Samudeo, good morning po Ma'am Lidimin Kanoto, God bless po. Thank you so much po, no? So, alam ko marami tayong mga pinagdadaanan but sino tong Il Amado? May nag-friend request sa akin, sandali lang po ha, sandali lang po. At i-accept ko kayo. Basta, yun yung magiging ano ko sa inyo, no? Kasi sa totoo lang, yung
kapatid ng Muja, yung sinabi ko sa'yo, yes, lagi ko siyang napapanaginipan. Lagi niya akong binibisita sa aking panaginip. Nagulat ako, lumabas siya sa wall mo, no? Nagulat ako dahil ano mo siya, shares mo siya. Nagulat talaga ako kasi, nanindig balaybo ko. Kasi lagi ko siyang napapanaginipan at lagi niya akong binibisita at ano siya, tawag nito, meron siyang ibinigay sa akin. Kaya sabi ko nga sa'yo, kilala ko yung nilalang na yan. Thank you so much kay Sir Ramon Pataksil. Good morning, ma'am. God bless. God bless din po sa inyong lahat. No? At para doon sa lahat ng may mga karamdaman, nararamdaman ko doon sa ating mga followers, sa ating mga friendship, dalangin ko ang buong kagalingan ninyo, physically, mentally, spiritually, mula sa inyong mga bumbunan hanggang sa inyong mga talampakan, mula sa kailaliman ng inyong mga butot balat, dalangin ko ang buong kagalingan ninyo. Okay? So, naramdaman ko kasi yun. But something just, may parang, nanindig balahibo ko kasi meron akong words na nakita. Allah. Ma'am Hinilisa Bilgar, thank you so much, no? So, yun lang ma'am po siya at nawa ang espiritu ng katotohanan, ng katwiran at ng kapayapaan ay sumasa atin. Mayroon lang akong paalala sa inyong lahat. May mga bagay-bagay na kahit nandyan na siya, bakit medyo kumbaga sa traffic sandali lang, stop muna. Kasi may mga pahabol pa yan si Lord kung ano yung mga mensahe, no? So, yun ang sinasabi ko, kahit nandyan na siya, pero pag mayroon pang ibang instruction sa atin, panukala na sa atin, ipapagawa sa atin, ang mahalaga sumunod. Huwag kayong mainip, no? Huwag kayong mainip. Sino bang hindi nagugutom sa ating lahat? Basta huwag kayong mainip, okay? So, maraming salamat sa lahat ng mga tumutulong sa akin, sa lahat, no? Yung yung mga friendship dyan, basta, no? At meron dito sa part ng uulitin ko kasi pinapaano ulit no? Nueva Vizcaya, binabalaan ko kayo dyan, yung may nag-treasure dyan ngayon dyan sa Nueva Vizcaya, huwag kayong magagalit sa akin, talagang babanggitin ko ito dahil spiritual kasi may spiritual kasi ang nagpapaminsahe hindi sa sarili ko Dahil malay ko ba kung may dyan, may nag-treasure dyan. Yan pa ay mga kasabwat pa yung mga iwan. No? Nawa tayong mga Pilipino ay makalaya sa kuko ng agila. Okay? Ito yung sinasabi ko, Sir Chua Antonio Jr., may buntag kanimo din sir, dira sa Amerika, no? Naapa ka sa Amerika. Actually, nalungkot ako kasi sasabihin nila na ang Amerika is ganito, ganyan, pero hindi nila alam, no? Na ang Amerika ay malaking part sa buhay ng spiritual wonder boy, no? Kung bakit ang Amerika ay gumamit ng logo ng phonics. Tama bang words ko? Okay? So, yung mga kapwa natin Pilipino, nakakalungkot talaga pag magsalita, wagas, no? Malaki ang naiambag din, no? Kahit papaano, may naitulong ang Amerika doon kay tunay. Kasi ang tunay ni spiritual wonder boy, lahing Pilipino po. Actually, hindi ko pala pwedeng sabihin lahing Pilipino. Hay, nako. Dugong Maharlika. Yan, ang dapat itawag dyan. Kasi ang alam ko, ang tumawag na Pilipino sa atin ay ang sumakop sa atin. Kaya nga, tinawag na Philippines. No? Alam niyo na yung history dyan. Sino bang nagtawag sa ating Pilipino? No? Kaya nga, mayroon akong napanood. Congratulations doon sa napanood ko. Actually, vlog ito ni Sir Dan Fernandez. No? Na sinabi nila that Igorot is not a Filipino. Tama ba yung napanood ko? Alam niyo, sa totoo lang, saludo po ako, agree po ako sa inyo, no? Congratulations po, suportado ko, ano ko dyan, salute po ako dyan, no? Kay Dan Fernandez, na sinabi doon sa vlog that Igorot is not a Filipino. Saludo po ako dyan, okay? We are not, for me kasi naano ba tayo, pero hindi naman nangangahulugan, nagalit tayo sa mga kapatiran nating mga Espanyol, no? Nangyari man yan,
may dahilan ang, sabi ko nga, hamak man o dakila, siya ang nagbibigay ng kapahintulutan, no? Siya ang nagtatakda sa lahat ng bagay. Wala tayong magawa no? So, purihin ang naglalang sa atin, ang nagsugo sa atin, hindi yung mga sinugo at hindi yung mga kapwa nilalang natin. Okay? So, maraming salamat sa inyo, panunood at walang sawa ninyong pagsubaybay, no? Mabuhay, perlas ng silanganan. Thank you so much. Please, share naman kayo sa interpretasyon ng aking panaginip. Okay? So, isang mapagpalang magandang umaga. Huwag niyong kalimutan basahin ninyo sa Isaiah chapter 49 verse 7 down. Tapos mayroon pa yan sa Isaiah chapter 50 verse 8 to 9. Okay? So, itong itong chart na ito, malapit na to. Ayan, pinakita ko na to sa inyo pero malapit na ito, promise. Ayan pasensya na kayo sa aking drawing kasi hindi ako magaling mag-drawing, no? So, darating ang time, no? Nakita niyo nito, nandito kasi sisilangan Magbabago ang direksyon nito, okay? Magbabago yan. So, salamat po sa inyong lahat, no? God is good all the time, God is good, no? Thank you so much at huwag din niyong kalimutan, no? Na sinasabi ko sa inyo, pagising natin sa umaga, magpasalamat tayo, magpuri tayo kay Lord. Pagdating sa pagkain, huwag nating kalimutan ang magpasalamat ulit kay Lord. Pagdating ng gabi, bago matulog, mag-pray ulit tayo, no? Kasi hindi naman yata mabigat yan ang magdasal ka. Hindi naman yata mabigat yan. So, ako masaya lang ako kasi naramdaman ko no? Pero meron pa ring mga pagsubok na dapat malalagpasan. Pero ganun pa man, lubos ang aking pasasalamat dahil alam ko, ito pinabahagi ko sa inyo para ma-challenge kayo. Habang may buhay, may pag-asa. No? At yarawon tay hirarahsi kay ilavor tay itay siri irawon tay ki. Alam nyo kung bakit ako nagwiwika ng ganyan, hindi para magpasikat sa inyo. Pinapakita at pinaparamdam ko lang sa inyo. Ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi magbabago. Dahil siya ang tunay na Diyos mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. No? Magbago na ang lahat, pero pagdating sa ating kataas-taasan, never. Okay? Kaya marunong tayong sumunod sa panukala at batas ng ating kataas-taasan. Okay? Isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat.